Even taller. Cyrus Mann was 6'10". Yes. Walker Russell. Nothing, and Benji Paras rebounding that with a lot of authority. The big man will go all the way coast to coast. A lot of talent in this young player, Benji Paras. Siya ang natatanging PBA player na nakakuha ng Rookie of the Year at Season MVP sa parehong taon. Isa sa mga dominanteng sentro na naglaro sa history ng liga. Tunay na na-revolutionize niya ang center spot buhat ng kanyang pagdating sa PBA. Tinawag siyang the Tower of Power dahil sa pambihirang brute force na pinakita niya sa hardcourt. Sa episode na ito, pag-uusapan at i-analyze natin ang naging karera ni Benji Paras, gaano siya kahusay at paano niya nailuklok ang sarili bilang isa sa mga greatest PBA players of all time. Kasama rito, ito ang factor, more or less ang barometer ng serye na ito. Totoo yan, because if Alaska is able to control the rebounds, then they'll be able to initiate their fast break attack. Si Venancio Johnson Paras Jr. ay ipinanganak noong October 2, 1968 sa Caloocan. Nagmula sa Pilipinong ama at Filipino-American na ina. Lumaki ang batang Benji sa pangangalaga ng kanyang ina at lola. At dahil na rin sa kanyang American roots, nabiyayaan ng pambihirang tangkad itong si Benji. Kaya naman madalas na siyang sumali sa mga barangay tournaments kung saan naman siya naispatan ng isang coach ng San Beda High School at tinanong siya kung nais niya bang maglaro sa San Beda Red Cubs. Siyempre pumayag ang batang Benji. Nag-tryout siya sa San Beda at iba pang naimbitahang player. Pero sa ilang sessions lang tanging si Benji na lang ang nakuha. Naging varsity at nakapag-enroll si Benji sa San Beda sa oras ding iyon. Sa gabay ni Coach Ato Badolato, ang 13 anyos noon na si Benji 6'2" na ang height. Kaya naman alam ni Coach Ato ang laki ng potensyal niya. Kasama niya sa Red Cubs ang mga future PBA players na sina Eric Altamirano, Ronnie Magsanok, Dindo Pumaren, Jerry Esplana at Maki De Hoya. Sinasabi ni Benji na si Coach Badolato daw ang naging pundasyon ng kanyang basketball career. Ang tunay na ebolusyon ng kanyang basketball skills dito nagsimula. Sa batang edad dinomina ni Benji ang high school basketball at may mga panahon pang sa sobrang husay na niya naisasabak na rin siya sa Red Lions, ang college team ng San Beda noon. Mabilis na nakapag-adapt si Benji at nangangailangan na ng mas malalaki at mas mahihirap na challenges para magtuloy-tuloy ang kanyang development. Naisa nang tumuloy ni Benji sa San Beda sa NCAA, kaya lang umalis sa collegiate basketball tournament ang San Beda noon. Marami ang lumiligaw sa kanyang colleges, pero dahil na rin sa pangungumbinsi ni Ronnie Magsanok at Eric Altamirano na naglalaro na sa UP ng mga panahon na ito, naisipan ni Benji na dito na din maglaro. Bago pa man mapunta si Benji sa team naglalaro na ang mga kaibigan niyan sina Magsanok at Altamirano sa UP. At ang team na iyon ay masasabi namang nakakapalag kahit papano. Pero may kulang. Hindi sila pinapalad na magkaroon ng kampyonato sa mahabang panahon. Sabi nga nila ang UP ay isang donut team. Buo pero may butas sa gitna. Sa pagdating ni Benji ang butas na iyon ay napunan. Nagkaroon sila ng legit center na magdadala sa kanila sa tagumpay. Ang basketball ng dekada 80 ay ibang-iba sa basketball ngayon. Noon kasi ay kinakailangan ng isang mahusay na sentro o higit pa para masabing championship contender ang isang team. Ang FEU ay may Jack Tanuan, Jericho Deñera para sa UE, Dicky Bachman ng Lasal, ang Twin Towers ng UST na sina Guido Babilonia at Rabay Tomacruz, at ang tatlong tore ng Ateneo na sina Danny Francisco, Eric Reyes at Alex Araneta. Dahil kay Benji Paras nakarating ang UP sa finals at nakapagkampiyon laban sa powerhouse na UE. Ito ang kauna-unahang kampyonato ng UP pagkalipas ng 47 years. Parang mga celebrity ituring ang buong team ng UP pagkatapos ng kampyonato. Isang malaking selebrasyon ang nag-iintay sa kanila sa campus at nawala ng pasok dahil sa kanilang parada. Pag-amin ni Magsanok, binago nila ang tingin sa mga university athletes noon na meron palang ibubuga ang universidad pagdating sa sports. Sinasabi ni Benji na ang paglalaro sa UP at ang pagte-training under kay Coach Jolie pa ang naghanda sa kanya sa klase ng basketball sa pro level. Para daw kasi silang mga sundalo kung ituring ni Coach Lipa na tinatawag na Bobby Knight ng Pilipinas.
Nagpatuloy sa paglalaro sa UP si Benji kahit na umalis na bilang coach si Coach Lipa. Naglaro din siya ng amateur basketball sa PABL sa koponan ng Philip Sardines. Lalo pang na-develop ni Benji ang kanyang offensive arsenal at inside presence sa paglalaro dito. At noong 1988, nagkampiyon ang Philip Sardines sa Maharlika Cup. Mas lalong nasemento ang kumpiyansa ni Benji sa kanyang basketball skills. Kaya naman noong 1989, nagdesisyon siyang magpa-draft na sa PBA at maging pro. Bago pa man mangyari ang mismong draft, marami na ang nag-e-expect na first pick si Benji. Pero hindi alam na nakararami na ang 1989 PBA draft ang isa sa mga best draft classes na masasaksiyan ng publiko. Napakaraming mahuhusay na basketball talent sa draft class na ito. Nariyan din sina Nelson Asaytono, Bong Alvarez, Zaldiria Lubit, Dindo Pumaren, Ato Agustin at marami pang iba. At nang mangyari na ang pagpili, syempre nakuha ng Shell si Benji bilang first pick. Si Nelson naman ay napunta sa Pure Foods, si Rhea Lubit ay sa Presto Ice Cream at si Bong Alvarez ay sa Alaska. Laking tuwa naman ni Benji na muli silang nagkasama ng kanyang BFF at partner na si Ronnie Magsanok sa Shell. Sort of harass the shot. Yes. Juarez, De La Rosa. Oh, he missed it. Benji Paras. What an acrobatic shot. There you can see Benji Miss. 8-0 run here by Shell as they have regrouped, forcing that early timeout also by Presto. Manny Victorino blocked here by Paras. Calvin Tuadles, lead pass to De La Rosa. Gets it finally. 1 point. Let's see if Formula Shell can move ahead with this offensive thrust. Benji sidestepping and he pushes Shell in front. Penalty. There's a double team. Russell finding the open man. Totoy Marquez can hit that one, but he misses it. And the Paras power pair go for the rebound. Those two guys have been averaging 30 rebounds a ball game in the semifinals. Yes. Benji Paras, 2 pumps and hacked in the air. Real Lubit guilty of his 3rd personal foul. KP, sorry, KP is the official shoes of the PBA. Yes, Andy. They also got good golf shoes. Yeah. Well, Real Lubit gave 2 of his 3 fouls against Benji Paras. He's going to be relieved, I think, at this point by Demihilio. Benji missing the first free throw. He's got 4 in this ball game so far. As we mentioned in the first game earlier, Benji Paras, as of Thursday, April 20, now leads in the MVP race with a total of 1,028 statistical points. Juan Fernandez is next at 902. Alan Caidic at 30. Over much taller players, including at the time we had a lot of imports of the... Sa pagpasok pa lang ni Paras sa PBA bilang rookie, ginulantang niya ang lahat. Hindi lang ng mga manonood, kundi mga kapwa niyang basketball players. Ang sabi nga ni Jericho Diñera, para siyang hindi rookie kung maglaro. Naging dominante si Paras sa magkabilang sulok ng hardcourt. Mula sa magandang ball handling, mid-range jumper, eksaktong pagsupalpal, tremendous rebounding at ang unstoppable na inside scoring niya, kahit sinong veteranong sentro tunay na nahirapan sa binansaganan nilang The Tower of Power. Walang rookie sa kasaysayan ng liga ang nakagawa ng nagawa ni Benji sa maikling paglarga niya sa PBA. Kahit nakakailang taon pa lang sa liga ang Shell, kinukonsidera na sila agad na championship contender dahil lamang sa pagdating ni Benji. Pinaghalong power at grace. Yan ang paglalarawan sa style ng laro ni Paras ng isang commentator. Siyempre medyo na-imbier na ang mga veterano ng PBA at sinubukan nilang intimidate si Paras, pero hindi ito naapektuhan ang laro niya. Sinabi ni Benji na sanay na siyang kumalaban sa mga mas matatanda sa kanya mula pa noong high school, kaya alam na niya ang gagawin. Malaking tulong din daw ang walang kapaguran nilang training mula pa noong high school sa San Beda at college sa UP. Laking pasasalamat niya kina Coach Badolato at Coach Lipa sa pag-push sa kanya na maging mahusay na player. Kaya naman noong nasabak na siya sa PBA, maning-manina sa kanya ang mga ito. Kaya naman sa pagtatapos ng 1989 season, nakuha ni Benji ang 2 sa major awards ng liga, ang Rookie of the Year Award at ang Season MVP. Masayang-masaya siya dahil dito. Nagkaroon ng magandang pundasyon ang pagdating ni Paras sa PBA. Pero may mga nagtaas ng kilay dahil sa pagkakakuha niya ng MVP at Rookie of the Year kahit na bagong salta lang siya sa liga. May mga nagsasabi kasi na si Ramon Fernandez ng San Miguel ang dapat hiranging MVP at hindi si Paras. Saglit nating bisitahin ang mga alegasyon na ito at tignan kung meron nga ba itong basihan.
May pinupunto nga naman ang mga San Miguel fans na si Mon Fernandez ang dapat na MVP. Ang 1989 season kasi ang Grand Slam season ng San Miguel noon kung saan ang tatlong komperensya ay nagkampiyon sila. At sa katotohanan tinalo nila ang Shell na naging runner-up lang sa Open Conference. Kung stats naman ng pagbabasehan natin ay ito ang magiging itsura. Sa rookie season ni Benji ay nag-average siya ng 25.7 points, 13 rebounds, 2 assists, 0.35 steals at 2.6 blocks per game. Habang si Fernandez naman sa kanyang 1989 season average ay 19 points, 7.5 rebounds, 5 assists, 1 steal at 1.2 block per game. Malinaw na lamang sa numero si Paras. May mga nagsasabi din na nadaan lang sa palakasan sa boto ang pagkakapanalo ni Paras ng MVP. Pero depensa naman ng mga fans ni Benji, paano nga naman magiging bias kay Benji halos wala pa siyang kilala sa liga dahil isa lamang siyang rookie. Mismo si Benji ay naririnig ang mga paratang na ito na nadaan lang daw sa palakasan ang kanyang pagkakapanalo. Pero imbis na magalit naging challenge ito sa kanya sa mga susunod na seasons para mapatunayan na siya nga ang karapat-dapat na hiranging MVP ng 1989. Kaya naman nung 1990 season gigil ang ating bida. Sa pangunguna ng tandem nila Magsanok at Paras, nakarating ng finals ang Shell sa first conference at kalaban nila ang crowd favorite na Añejo Ram 65ers. Wala na yatang mas memorable na laro kundi ang famous walkout game ng Añejo na siya namang nagbigay ng kauna-unahang kampyonato sa franchise ng Formula Shell. Umabot sa Game 6 ang serye. Lamang ang Shell sa 3-1 record pero nakahabol ang Añejo dahil sa kanilang never say die attitude. Game 6 sa second quarter lamang ang Shell sa score na 47-62. Huling 2 minuto at 52 seconds na foul ni Ray Cuenco ng Ginebra ang import ng Shell na si Bobby Parks. Pero ayon sa mga saksi malamya naman ang foul. Kaya nagreklamo itong si Cuenco sa referee at dahil dyan tinawagan siya ng technical. Nainis si Cuenco at sinaltik ng bahagya ang batok ng referee pero muli siyang tinawagan ng foul para magresulta sa ejection. Tumawag ng timeout ang Ginebra habang nagkakagulo na ang crowd. Si Jaworski naman ay nagrereklamo sa officials table. May mga nambabato na ng barya sa court kaya pansamantalang itinigil ang laban at pinapunta sa locker room ang parehong koponan. Sa pag-alis ng Shell lalong nag-igting ang galit ng mga fans. Kaya binigyan sila ng 10 minuto para muling bumalik sa hardcourt. Pero sa paglipas ng 10 minuto na iyon, walang Añejo Ram players ang bumalik. Muli silang binigyan ng 2 minuto para makabalik bilang ultimatum. At nang wala pa rin bumalik na player ng Añejo, tinanghal ang Shell na panalo sa laban na iyon bilang default at ito ang kauna-unahang kampyonato ng Shell sa kasaysayan. May mga analisa nagsasabi na ito ang nagsimula ng Ginebra-Shell rivalry na nagpatuloy pa sa mga sumunod na dekada. 1991 season nakabawi na ang Ginebra sa Shell nung muli silang nagkita sa finals at nangyari ang tirang ito na umingay sa buong Pilipinas. The inbound, Distrito, all the way, yes! This game is not over. It is not over, yes. Timeout called by Shell. Distrito with a major basket. Sa 1992 season, nagbabalik ang Shell na kasama sa roster ang mga dating Ginebra na sina Leo Isaac at Ray Cuenco. At dito nila nakuha ang ikalawa nilang kampyonato. Pagkatapos ng kampyonatong iyon nagkaroon ng sigalot sa pag-uusap ng bagong kontrata si Benji at ang Shell management. At dahil hindi sila nagkasundo napilitang tumigil pansamantala sa paglalaro si Benji na siya namang nag-focus sa kanyang ikalawang karera, ang pag-aartista. Pero bago pa man nangyari ito nalabas na sa pelikula at mga TV sitcoms ang ating bida. 1989 pa lang lumabas na sa pelikula si Benji. Naging kasya sa pelikulang Last 2 Minutes nila Alvin Patrimonio, Jericho Diñera at Paul Alvarez. 1990 naman lumabas din siya sa pelikula ni FPJ na may isang tsuper ng taxi. 1993 nabigyan siya ng big break na maging bida sa sarili niyang pelikula, Ang Bulag, Pipi at Bingi. Nasundan pa ito ng Dunkin Donato at Mga Syanong Parak.
Mula noon, pinagsasabay na ni Benji ang pag-aartista at paglalaro ng basketball. Madami ding mga fans niya ang medyo nag-alala dahil baka magustuhan na ni Benji ang pag-aartista na gaya ng ginawa ng ibang basketball players turned comedian kagaya na lamang nila Yoyong Martires at Chong Joey Marquez. 1993, ikinasal siya sa kanyang kasintahan na si Jackie Forster at nagbunga ng 2 anak ang kanilang pagsasama, sina Andre at Kobe na parehong naging basketball players at artista kinalaunan. Offensive rebound, Benji Paras, 2:45 remaining in the second quarter, a timeout by Shell. Looking for the open man. And they're double teaming him. Bong Alvarez, Jojo Martin, Benji Paras, yes. Domination off the glass. The Shell has come to San Miguel was at a deadlock at 16 all. That has not been repeated. Bong Alvarez stepping on the gas pedal in the second quarter. Eric Martin is inside. Nice curl to the left, but it's blocked by Benji Paras. Ronnie Magsanak sees Bong Alvarez. Alvarez breezes by For Shell. Well, it's been quite some time since Bong Alvarez has waxed hot for Shell. In that last game that they had a couple of nights ago, he was off on offense, which certainly did not help the Shell cause that lost in the game against Pure Foods. And another fast break play by Shell. Magsanak to Paras. And the lead is cut down to 5 at 59-54, 8. Inamin ni Benji na sa mga panahon na ito sinusubukan niyang magpa-trade pero wala ring nakasundo ang Shell management. Lumapit na rin siya sa Ginebra noon para makipag-usap dahil pangarap daw talaga ni Benji ang makasama sa team ang idol niyang si Big J, Sonny Jaworski. Pero ang lahat ng pagtatangka hindi natuloy, kaya muli siyang nagbalik sa Shell. Sa paglalim pa ng karera ni Benji madami na siyang naipon. Mga puntos, rebounds, blocks, individual achievements, at pati na rin mga injuries. May mga panahon na hindi na siya nakakakumpleto ng laro dahil kailangan niyang ipahinga ang kanyang katawan. Sa tuwing nagpapahinga siya lumalagari siya ng pag-aartista. Nagpatuloy siyang lumabas sa mga pelikula at mga TV sitcoms na kadalasan ay may temang komedya. Kung tutuusin nga daw hindi naman talaga pangarap ni Benji ang mag-artista at inaming mahiyain talaga siya sa personal. Pero sabi niya nga sayang din ang opportunity. Maganda rin ang bayad sa showbiz na minsan mas okay pang mag-artista kaysa mag-basketball. Kung bakit naman daw comedy ang napili niyang larangan, bata pa lang daw kasi siya mahilig na siyang manood ng mga pelikulang komedya. Idol niya raw sina Dolphy at Panchito. Pero ni sa pangarap hindi niya naisip na magiging komedyante rin siya. Be scared to see another one if it should come about, no? At saka doon sa 4 na talo ng Alaska Milk dito sa conference na ito, 2 doon. For Alaska, hahanapin na nila si Benji Paras. May konting isolation. You see some of the red shirts beginning to float in, but alas, then we have Benji throwing up the hook. So all of a sudden, it's a 9-point. Kenny Redfield, ayaw. Paras, lumundag ng pagkataas-taas. Hindi lang is there watching. In fact, the Chief Justice would watch both sides play. Ooh. Oy. But he got him on the arm, so Wino is going to go to the free throw line. Of course, Benji kadalasan doesn't believe he ever gave up a foul because he'll always challenge downstairs. Medyo, I think it's clean dahil it was Wino fading away instead of launching to win a championship. Johnny. That's a good block by Paras. Clean. 8 seconds. Nagpatuloy ang paglalaro ni Benji sa PBA. Muli lang siyang nakatikim ng kampyonato noong 1998 Governors Cup at 1999 All-Filipino. Sa 1999 nakuha niya ang ikalawang MVP na muling binalot ng kontrobersya. Ayon sa mga fans ng San Miguel dapat daw si Danny Sigel ang hihiranging MVP sa season na iyon. Pero dahil mainit ang usapin ng PhilAm sa mga panahon na ito at kung sakasakali daw si Danny Sigel ang ikalawang PBA player na nakakuha ng Rookie of the Year at Season MVP sa isang taon para ma-break ang record ni Benji Paras at ayaw daw itong mangyari ng PBA. Pero ang lahat ng mga ito ay pawang mga alegasyon lamang at hindi napatunayan. Sa pagpasok ng dekada 2000 kasabay ang pasok ng wave ng PhilAms na naglalaro sa PBA. Merong mga legit PhilAms at merong mga tinatawag na PhilShams. Inamin ni Benji na ang pagdagsa ng PhilAms ay nakaapekto sa kanyang PBA career.
mas naging priority ng mga teams ang mga mas malalakas, mabibilis at mas batang Phil-Ams kaysa ang mga veteranong PBA player na gaya niya. Naisip na rin niya magretiro at hindi rin naman siya nababahala dahil meron pa naman siyang showbiz career. Napunta siya ng San Miguel Beer at pagkalipas lamang ng isang taon, tuluyan na siyang nagretiro. Sa 14 na taon niya sa PBA nakapagtala siya ng 4 na kampyonato, 2 MVP, Rookie of the Year ng 1989, Comeback Player of the Year ng 1999, Best Player of the Conference ng 1999, Finals MVP ng 1998, 8 beses na Mythical Team Selections, 9 na All-Star, kabilang sa 25 PBA's Greatest Players of All Time at Hall of Famer ng 2013. Ang career average niya ay 17.6 points, 7 rebounds, 3 assists, 0.4 steals at 2.3 blocks per game. Pasok si Benji sa top 15 scorers ng PBA na nakaipon ng 10,367 career points. Pangatlo din si Benji sa top shot blockers ng PBA na may 1,333 career blocks na may average na 2.4 blocks per game. Sa pagre-retiro niya lalong naging aktibo sa showbiz si Benji. Pumasok rin siya sa mga negosyo at coaching career. Naging assistant coach siya ng San Beda at aktibong participant ng PBA Legends Exhibition Games sa loob at labas ng bansa. Nasemento ni Benji ang sarili bilang isa sa mga greatest PBA players of all time at isa sa mga greatest centers na naglaro sa kasaysayan ng liga. Remaining. Narito si Hawkins. Nakakita madadaanan. Binlangka ni Paras. Nasa kamay. Tamang-tama ang inyong... At he lost possession. Buti na lang yung cameraman natin, may kalaparan din. Ang tawag po namin dyan, ang pader ng vintage, si Nanding Basarte. Ito, very offense conscious si Benji Paras. Yes! As well. Redfield kicks it outside. Benji with that lazy jumper, walang problema. Balik ang Shell sa harap. Inside opening. Bumulusok pa ito si Kenny Redfield. And managed to find Benji Paras by Formula Shell. Nakawala si Kenny Redfield kay Jeffrey Carriazo. Ito na naman si Benji Paras. Ngayon bibigyan natin ng analysis ang naging karera ng nag-iisang Tower of Power at bakit sinasabing na-revolutionize niya ang center spot ng PBA. Noong 70s at 80s, ang mga sentro sa PBA na gaya nila Manny Victorino, Mon Fernandez at Abet Gidaben mas nagre-rely sa grace at technique para pumuntos. Madalas na magagaan ang kanilang pangangatawan para mas mabilis silang makatakbo at mas agile kapag kumilos. Sa pagdating ni Benji magkasamang grace at power ang pinakita niya. Mabilis, may ball handling at kayang tumakbo sa fast break. Pero bukod dito meron siyang raw power na hindi pa nakita sa kahit kaninong sentro sa PBA sa panahon na iyon. Bukod kasi sa tangkad at muscular build ni Benji, nabiyayaan din siya ng leaping ability. Marami ang nagpapatunay na kayang dumakdak ni Benji mula sa ilalim ng ring nang walang kahirap-hirap. May mga analyst pa nga ang nagsasabi na mabuti na lang daw na hindi pa uso ang magpalaki ng katawan ang mga PBA player noon. Kasi isipin mo na lang kung nag-bulk up si Benji, baka lalo niyang pinahirapan ang mga kalaban. Iba rin kasi ang aggressiveness ni Benji kapag nasa ilalim. Parang laging gigil sa bola, sa rebounding, sa block shots, at syempre lalo na sa mga dunk. Sa tuwing dumadakdak nga siya, akala mo may personal na galit sa ring. Fearless itong si Paras kapag nasa loob ng hardcourt. Kahit sa rookie season niya hindi siya nagpapadarag sa mga veteranong PBA player lalo na sa mga sentrong gaya niya. Sabi niya nga nasanay na siya na kumalaban sa mas matatanda at mas malalaking player kahit nung high school at kolehiyo. Malaki rin talaga ang naging impact ng mga training at exposure niya sa iba't ibang competitions bago pa mag-PBA. Hindi lang nahasa ang basketball skills niya, kundi pati na rin ang tapang sa loob. Ang sabi niya nga ang basketball daw hindi pwedeng mabait ka dyan. Dapat kaya mo makipagsabayan, huwag kang papadarag. Masasabi natin na merong dalawang yugto ang laro ni Benji. Ang unang parte nung may buhok pa siya at ang ikalawa naman ay nung kalbo na siya. Pero kidding aside mga buddy,
Ang gusto nating sabihin ay nung may buhok pa si Benji, mas athletic at raw ang kanyang galawan. Ito yung mga unang taon niya sa PBA kung saan nagre-rely siya sa kanyang athleticism at ferociousness para makagawa ng puntos, rebounds at blocks. Dito mo ramdam talaga yung termino sa kanyang Tower of Power, brute force ika nga. Sa ikalawang yugto naman ang pagkawala ng buhok niya na kung saan nabawasan ng kaunti ang athleticism at raw power. Napalitan naman ito ng basketball wisdom at range, lalo na sa mga huling taon ni Paras sa Shell na nakapag-develop na siya ng mas deadly na mid-range jumper at perimeter shooting. Pareho sila ni Patrimonio na nakapag-adjust ng laruan depende sa pangangailangan. Sumabay na rin kasi dito yung mga mas matatangkad na sentro na nagdatingan sa PBA. Sa height ni Benji na 6'4 noong 80s, isa na itong malaking sentro. Pero sa dekada 90, undersized na siya sa ganitong laki. Alam ni Benji na delikado na kung pipilitin niya pa ring lumundag dahil na rin sa mga injuries at edad niya, hindi na siya kasing liksi na gaya ng una. Ito yung mga senyales ng isang matalinong basketball player. Hindi nila pipilitin ang laruan nila at naintindihan ang kanilang mga limitasyon. Kaya naman nanatili at naging epektibo si Benji sa matagal na panahon sa PBA. May mga nagsasabi na ang pag-aartista daw ni Benji naging sagabal sa kanyang basketball career. Pero sa tingin naman ng nakararami ay hindi ito totoo. Napatunayan ni Benji na hindi ang showbiz ang nagpababa ng kanyang laro, kundi ang mga tinamo niyang injuries. Nakakamangha na napagsasabay niya ang pag-aartista habang napapanatili niya ang kalidad ng kanyang laro. Masasabi nating generational talent itong si Benji dahil binago niya ang hulma ng mga sentro sa pagpasok niya sa PBA. Pinatunayan niya na hindi mo kailangan tumagal sa liga para lang may mapatunayan. At ang pagkakapanalo niya ng MVP at Rookie of the Year sa 1989 season talagang very much deserving. Masyadong malaki ang impact na nagawa niya sa team ng Shell at sa kabuuan ng PBA sa batang edad na 21. Isa ka bang fan ni Benji Paras? I-comment mo lang sa ibaba kung ano ang dahilan kung bakit mo siya naging idolo o mga bagay na pwede mong i-share tungkol kay Tower of Power. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. He goes up, siningitan! You can see this offensive rebound picked up by Paras. Wala nang dribble. 1, 2. Ayan, gumalaw pa. Nag-charge pa. That's really traveling before the foul came in. But he gets the benefit of the call. He gets a break. Goes to the free throw line. Gets his first free throw. Dixon again is being replaced by Santos. Yung palitan ng dalawa. Very, very quick. More or less, gusto niyang pahingayin si Dixon, but he also wanted to talk to Santos before he sent him back into the war. Pero kaya tang nakakalimutan bata, siguro ito sasabihin ko ulit sa'yo. Yung pagpapalit na yun, may 21 puntos if you want to know the import matchup so far. Benji Paras, pinangga si Bong Hawkins, no foul, goes up, yes. 45 points or less in the first half, pero yung dalawang talo nila, guess who, sinong tumalo sa kanila? Formula Shell. Going to this game, they're 3-3 in the 6 games they've played. Si Abarientos. Hands of Johnny Abarientos helping out. Ariasos, Aral! Butatang ni Benji Paras. Watch this block. Grabe itong sapal na to. Good timing there by Benji Paras.